Hello guys! Andito kami ngayon sa Terminal 2. Yay! Saan ka pupunta na? Buangkok. So yun guys, 1:50 pa ang flight namin to Katiklan. Pero napaaga kami, 11:42 pa lang ngayon. Wala pang bukas na counter. Sayang naman, nag-premium flex pa ako thinking mas maaga kami makakapasok. Buti na lang, inalaw kami sa special assistance line kaya nakapasok din naman kami agad. Sakto sa lunchtime yung dating namin guys, kaya eto nakapila ako para bumili ng fried chicken meal for my son. Doon kasi kami talaga naunang tumambay sa Cafe France, magsa-sandwich and coffee lang kami, pero yung anak ko kailangan niya ng rice meal. Nga pala, napansin ko dito na merong Vito's Barbecue. Di ba sikat to? Pero hindi ko siya masyadong bet kasi natatamisan ako. Eating. What did you order? Natong gravy doon yung si Daddy. Hindi naman yun. Soup yan ni Daddy. Price lang yun. Bebe. Panakuhin ng AirAsia dito, na-expo namin kapatid na ang lagusan ng inyong pagsakay ay nailipat na sa lagusan. Beyond this point guys, ay papunta naman doon sa area ng international flights ng PAL. May mga restaurants din doon pero hindi ko na inikot. Bumalik na rin ako kasi nagtatawag na si AirAsia. Magbo-board na daw kami kasi andyan na yung plane. We're now boarding! Pangit ng lighting! Guys, we're now inside the plane and we're going to Boracay. We're inside AirAsia flight C2227. Kami inaasahan na muli tayo makikita sa Diyos. Sunod lang. Ito na. Yung van. Yun nga, from arrival, hindi kami naka-vlog. Kasi bawal mag-camera doon sa tarmac. So, after exit, nakikita na doon yung airport transfer. Nandun yung Lind, Shangri-La. Tama, Shangri-La nga. Movenpick at saka Henan. So, doon tayo pupunta sa Henan Palm Beach. And dito tayo ngayon sa van. Guys, maulan, maambon. Kanina medyo malakas yung alon sa beach Yes! Are you excited? Where are you now? Boracay. Ayan. So, yung van nga pala ay hindi namin solo na van. So, may iba kami mga kasama. Kaya ngayon, naghihintay kami ng mga kasama namin. Wala pa naman sila. Hindi ko nga alam kailan tayo talaga dito Direction lang tayo, guys. Mag-sexy tayo, mama. Okay po. First entrance. We're here at the ferry terminal. Sakit tayo ng ferry ng Henan. Tourist exit. So yan guys, lakad lang tayo. Tourist exit. Punta tayo sa ferry. Edge tayo. So
Eto na yung mga ferry, guys. We're now going to our ferry. Ayun na yung mga bags. Careful. Buti na lang sapatos si Wancho. Good afternoon po. Second man. Eto, B. Thank you. Okay. Muulan, madulas, P. Basa. Ayun pala yung isang pool doon. Nasaan? Ito, di ba? Ayan ba? O nga. Tomorrow pa, Wanch. Naalala mo dun sa Bohol, we got ng ganyang premier room. Ang lamig. May bagyo. Ah, dito yung sa bar. Careful! Guys, grabe, lakas ng hangin. Guys, ang lakas ng hangin here in Boracay. Tagulo, mamaya. Going back, we buy Tagulo. Mamaya, watch us. Let's buy Tagulo.
Tingin naman ng menu. Island chicken as recommended by Evet. Grabe yung collar ko. Hinangin. Picture tayo. Spicy pecho. There's the regular pecho. And there's the fancy as recommended by our good friend Evet. Let's dig in. So there are condiments. So chicken oil. We have soy sauce. Cinnamon. Chicken oil. Roti. Cheese. There's also a bathtub there. Ganun din. Ganun din. It's just that hindi siya ano. So, eto naman yung isang room. It's the same. But wala siyang view of the beach, of the sea. Ang meron siya is pool view. So, eto yung view ng isang room. Okay. So, this is the room. Room 640. Medyo hindi maganda yung panahon eh. Tsaka hindi rin maganda experience ko kanina sa reception. Medyo mahaba yung araw namin. So, we're back here in the hotel. Punta na kami sa room and magpapahinga kasi maaga kaming nag-start kanina. So, yun lang. So, eto na. Nag-room service kami kasi nagugutom ako. And kanina pa kami, maaga kami nag-dinner dun sa Island Chicken Inasal. And ngayon 9:30. Hindi, 10 o'clock na pala. 10 o'clock na. And para nagugutom kami. So, kukwento ko lang mabilis yung ganap kanina sa check-in. No? So, bale, 2 room yung binuko sa Agoda. Ngayon, yung 2 rooms, yung isa for 3 persons. Yan na! Wait, nandiyan na yung food. Ano yung food? Andyan na? Yep. Burger. Ito edible, no? Mga chocolates. Edible po. Salamat. Guys, mamaya ang kwento, kain muna tayo. So, we got here soup. This is pumpkin and orange. Wow, we got the Henan Chori Burger and the welcome to Henan. So, guys, back to kwento tayo. So, yun nga, kumuha ko ng 2 rooms. And yung isang room is sea view. And yung isa is a regular room. Pero pareho siya ng setup. Like, 1 double bed and 1 single bed. Sa isang room, 3 kami ng husband ko and my son. And then sa isang room, may 2 persons. And then I placed yung room na yon under the name of one of my companions na hindi nakasama. So, doon nag-start yung issue doon sa check-in. But so, the 2 persons, no, yung isa hindi nakasama, yung isang kasama namin. So, bale, instead of 5 kami, naging 4 lang kami. Yung room ay nakapangalan sa person who's not able to join us. Nahirapan kami mag-check-in. Sobrang tagal. And alam mo, yung hotel, napakahina ng customer service nila kanina. So, I was just saying, give me a solution. I know it's all about identification. Your issue is identification. And I know that. But ako yung nag-book eh. Yung platform na ginamit ko for booking is under my name. Yung email address doon, sa akin pumupunta. Sa akin pumapasok yung mga confirmation, lahat. Credit card ko yung ginamit doon. So, I mean, like, kung kulang pa rin yun sa inyo, then tell me what to do. Hindi papahirapan nyo ako. Kailangan ko daw mag-email. So, nag-i-email naman ako. Apa, hindi gumagana yung data plan ko. 3G lang ako. 5G capable tong phone ko. 3G lang. Tapos sabi ko,
wala ba kayong internet man lang? So, pinakonect ako sa internet, guys. Sobrang bagal ng internet. So, kasi nga, hindi pa kami nakaka-check-in. Pinagamit lang sa amin yung visitor access. Hindi ako maka-email kasi sobrang bagal. Anyway, sobrang gulo. Sabi ko, wala pa kayong phone na pwedeng tawagan ko na lang. Dito siya, guys. So, sa Agoda ako nag-book. Fully paid na siya. Nakarga na siya sa credit card ko. Pero si Agoda daw, sabi ni Henan, hindi pa daw nababayaran si Henan. So, kanina, ang sabi sa akin is the workaround is kontakin ko si Agoda para yung magpa-change ako ng name kay Agoda. So, tumawag ng... Anyways, yun nga yung una muna is email, tapos hindi mag-send. Sabi ko, wala ba kayong number, tawagan ko na. So, tinawagan ko yung Agoda. Si Agoda, pinipingpong ako, binabalik naman ako kay Henan. So, kailangan daw kay Henan mag-request ng ganyan. So, parang, ano ba? What do I do? So, nagalit na ako. So, guys, ganito na lang. Para iwas gulo. Kunyari, kayo yung magbubook ng room. And ibubook nyo, kunyari, marami kayo. And you're going to get like multiple rooms, iba-ibang tao. Pangalan mo na lang lahat sa'yo. Kasi nangyari sa akin, pinangalan ko sa ibang tao kahit ako naman yung nag-book. So, yung tao na yun, hindi nakasama. Nagka-problema kami dun sa check-in. Going here to Boracay. Guys, it's my first time. Alam niyo ba yan? It's my first time. And sabihin kasi yung reason why. I want to explore the Philippines more and I want to promote the Philippines more. But, nahirapan ako kasi sa commute dito sa atin. Parang feeling ko hindi siya tourist-friendly. If you promote tourism, at least provide the infrastructure. And that's the reason why hindi ako masyadong nagtatravel dito sa atin kasi feeling ko kulang yung infrastructure. Boracay ito, guys, eh. Before I can get to Boracay, my gosh. So anyways, to get to Henan, so airplane, tapos sumakay kami ng van, sumakay ng ferry, sumakay ulit ng van, yung Eskinita, papunta dito sa Henan Palm, parang it's really just like, my gosh, ito yung dinadaanan natin to get to this resort. Buti na lang, guys, nabawi naman kahit papano ng dinner namin, dahil ang dinner namin ay napakasarap. At nirecommend ito ng friend ko. So nakita nyo nga, kumain kami sa Island Chicken inasal and masarap talaga yung food at mabait naman yung staff. Kaya, ayun, medyo okay na. Nag-end din yung day on a positive note. Even though, talagang yung trip na to, medyo mabigat for me. Kasi unang-una may drama sa bahay. Those things kasi, dapat ma-avoid. But, you know, it's difficult when you deal with people and people have different personalities, different emotions, different beliefs, different thresholds for whatever. At the end of the day kasi you just want peace and harmony in the house, but if people don't value the same things, syempre conflicts will arise, di ba? So may drama pa nga before kami pumunta dito, which is the reason why one of the companions wasn't able to join us. So sana makabawi si Boracay tomorrow, because I just want to enjoy this vacation with the family. And I'm sharing this to you guys not to create drama, not to stir up any controversy or whatever. It's just really to be honest with you that hindi sa lahat ng vacation ay masaya. Nagsisimula. Masaya kami na nagpaplano, but biglang pak, may something lang na nangyari sa bahay. And lahat parang nasira yung mood. So we're just trying to like really pick up the mood again now that we're here in Boracay, and tapos ganun yung welcomes. Parang ano pa tong trip na to? But yeah, hopefully makabawi tomorrow. Yung weather sana mas okay na rin kasi yung weather ngayon ay hindi rin ganun kaganda eh. So Typhoon Leon, guys. Ngayon siya, sakto. So even though hindi naman siya dito sa area na to ng Boracay, but may peripheral effects kasi yung typhoon. Kaya maulan and very windy. Malakas yung hangin dito sa Boracay. So, bukas i-tour ko kayo. So yun lang, guys. Sana bukas ay tuloy-tuloy na masaya ang vacation. Wala nang drama, wala nang whatsoever. Yan, balikan ko kayo guys tomorrow. I'm gonna sleep now. So good night. I'll be ending the vlog here, guys. Sorry, napahaba ang kwento, but thank you guys for watching. I hope you enjoyed this vlog. Next vlog, tuloy-tuloy na tayo sa adventures in Boracay. See you in the next one. Bye!